Hi guys, kumusta kayo? So, ngayong gabi, it's actually mag 11 o'clock na ng gabi. Pero gising pa rin ako, hindi ako makatulog kasi nagpapalpitate ako. Medyo masakit ulo ko na para akong lumulutang. And then, nangihina. Tatanungin niyo kung bakit? As usual. Dahil na naman sa mami ng anak ko. Hindi tumitigil eh. Di tumitigil. Ang daming satsat, ang daming sinasabi. Simula nung nagloko siya, simula nung na-inlove siya sa ibang lalaki na pinirahan lang siya. Siguro dahil doon kaya hindi siya naging masaya sa buhay. Kaya lahat ng galit niya sa mundo, na niloko siya ng lalaki na pinirahan lang siya, pinaasa. Sa amin mag-ama, ibinunton. So, dahil hindi ako makatulog, gusto kong sagutin yung mga... Actually, tahimik ako eh. Ayoko lang patulan. Pero, gusto kong sagutin yung mga issue na binabato niya sa akin. Para at least mawala man ako sa mundo, eh, syempre, masabi ko naman yung side ko. Kasi yun talaga yung goal niya, yung mawala ako sa mundo para masulo niya lahat. Gusto kong sagutin yung mga issue niya sa akin na naaalala ko. Una, yung sinasabi niya na ako daw yung karma niya kasi nga nung dati, nung dalaga yan, playgirl siya. Kung sino-sinong lalaki inuuwi niya sa probinsya noon. Proud pa nga siyang ikwento sa amin na sa umaga, ibang date niya, sa gabi, ibang date niya. Kaya daw siya parang kinarma, ako yung karma. Unang-una, paano ako naging karma sa'yo? Di ba? Paano ako naging karma? Unang-una, mabuti akong tao. Pangalawa, minahal kita ng totoo. Yung buong oras ko, buong buhay ko, inilaan ko sa ating tatlong pamilya. Sa anak ko, sa iyo, at sa sarili ko, sa ating tatlo. Wala akong bisyo. Hindi ako mabarkada. Hindi ako palainom. Hindi ako lakwatsero. Hindi katulad mo na lahat nasa iyo. Lakwatsero, babarkada, ano pa? Ay, lasengga. Paano ako naging karma? Hindi naman sumakit yung ulo mo sa akin. Hindi naman ako pasaway. Mahal na mahal ko kayo ng anak ko. Nagsusumikap ako. Di ba? Pangalawa, sabi niya, ang yabang ko daw, akala mo kung sinong malaki ang titi. Unang-una, Pilipino ako. Okay? Ang size ng titi ko is almost 6 inches. Sa Pilipino, okay na yun. Pero siguro dahil nakatikim ka ng mas malaki kaysa dito sa dala ko, kaya pati yung pagkalalaki ko, pati yung titi ko, napansin mo. Diba? Isa pa, ang issue na sa akin, mahina daw ako. Nagpamilya daw ako, inasa ko sa ibang tao. Sa paanong paraan ko inasa yung pamilya ko sa ibang tao? As far as I remember and as far as I know, pagkagaling ko sa trabaho, pagod at puyat, ako pa yung nag-aasikaso sa anak ko para ihatid at sunduin sa school. Ako pa yung nagiging teacher niya. Kapag may mga exams, kapag may mga quiz bee, may mga contest, ako pa nga yung nagiging nanay sa anak ko. Yung obligasyon na dapat ikaw gumagawa. Kapag may okasyon sa school doon, ako pa yung nag-aayos sa anak ko. Ako pa nagme-makeup. Ako pa, di ba? So, paano naging mahina ako? At paano inasa ko sa iba yung pamilya ko? Di ba? Ano pa ba? Ano pa? Yung sunod na ano sa akin issue.
Yung hindi ko ginampanan yung pagiging padre de pamilya ko. Sa paanong paraan na hindi ko ginampanan yung pagiging padre de pamilya ko? Ah, paano? Sige nga, paliwanag mo nga. Huwag ka kasi masyadong mayabang at masyadong mataas ang tingin sa sarili. 'Di ba? Paano hindi ko ginampanan yung pagiging padre de pamilya ko? Halos lahat ng role na ginagawa ko. 'Di ba? Masyado kang trying hard na sirain ako para bigyan ng hustisya, ma-justify yung ginawa mong paglalandi. 'Di ba? Sisirain mo ako sa anak ko. Paano mo ako sisirain sa anak ko? Iyan yung kasama ko araw-araw sa loob ng halos sobrang 10 taon na. Ha? Oh my God, mag-isip ka nga. Ang yabang-yabang mo. Walang-wala ka naman. Kung wala ka sa abroad, walang-wala ka. 'Di ba? Magyabang ka kung mabuting ina ka. Mabuting tao ka. Yun yung mga dapat ipinagyayabang. Lalagay mo sa bio mo dyan sa Facebook mo, put God first in your heart. Kung ang Diyos nasa puso mo, hindi mo susuwayin o sasawayin yung ibang utos ng Diyos. Di ba? God first in your heart ka dyan. Papatawa ka. Ha? Akala mo kung sino kang mabuting tao. Akala mo kung sino kang galing sa maayos na pamilya. Dadamay-damay mo pa yung tatay at nanay ko, pamilya ko. Ang laki ng kasalanan mo sa amin mag-ama at never kang nagsisi doon. Never kang bumawi. Tapos ngayon pati pamilya ko idadamay mo. May salty ka ba? Dati ka bang adik? Anong klaseng gatas pinainom sa'yo ng magulang mo? Ganyang kakagago. Yung pamilya ko never lang ialam sa ating dalawa kahit alam nila kung anong ginawa mo. Hirap na silang makita ako nung time na yon. Resulta ng ginawa mong panloloko, paglalandi. Pero never nang ialam yung pamilya ko, lalo ang mama at papa ko. Never kang nakatikim ng kahit anong sama ng salita man lang o masamang ginawa sa iyo. Tapos ngayon, anong klaseng tao ka? Anong klaseng nilalang ka? Na yung mga taong walang alam, yung mga taong walang ginawang masama sa iyo, iinsultuhin mo, lalo na yung papa ko. Tarantado ka pala eh. Ganyan ka ba pinalaki ng magulang mo? Nako. Ewan ko sa'yo. Alam mo, nandito ka lang sa Pilipinas. Kawawa ka. Kawawa ka talaga. Kasi dito, sigurado ako na yung rate mo, pangkatulong lang. Kaya ngayon, porket nandiyan ka sa ibang bansa, kumikita ka ng dollar, ang yabang-yabang mo na kumang maliit ka ng tao, akala mo kung sino ka. Yan baho naman ang pek-pek mo. Pare-parehas kayo. Porket nakatikim ka ng mas malaking titi, iinsultin mo na yung akin. Samantalang ang lakas ng hiyaw mo kapag kinakantot kita. Nilalabasan ka nga ng 3 beses samantalang ako wala pa. Tapos sabihin mo, ganyan kaliit yung akin. Papatawa ka. Manyakis ka talaga. Pinaglihi ka Pinaglihi ka siguro ng nanay mo sa sex. No? Iinsultin mo, malititi ko. Ha? Sampalin kita ng titi ko, gusto mo. Bastos ka eh. Bastos ka.